Salamat din ako kay Lord talaga po na binigyan niya ako ng mga taong magmamahal sa akin at susuportahan ako sa mga um, ganong events sa buhay ko. Kaya, yeah, sobrang worth it po talaga na napagdaanan ko yan. Hindi ako sumuko. At masaya akong ginagawa yung sport ko. And na-enjoy ko talaga yung moments sa Paris. And syempre, yung pagkapanalo po talaga. Nag-backtrack po talaga lahat sa akin ng mga difficulties po na nangyari sa akin. And sobrang saya po ng feeling ko kasi na-overcome ko po lahat. And sobrang kontento po ako sa kung ano yung na-achieve ko. And sobrang grateful po talaga. Maraming salamat po. May I add to this? In Tokyo, you know, it was his first time, and mentally, you have to be very, very strong mentally, because a strong mind carries a weak body. So now we really made sure that his mind was emotionally and mentally strong, as well as physically strong, to complete all of that. Thank you. Both po eh. Kasi after po, tinrate ko yung sarili ko ng gustong-gusto kong kainin, which is steak po talaga after ng game. At the same time, gusto ko pong matulog habang kumakain. Sobrang pagod na po. Pero siguro kasi nagka-medal po ako and yung nerves ko po, sobrang high po niya talaga eh. Hindi ako makatulog hanggang 3 a.m. po. And kailangan kong gumising ng mga around 7 a.m. kasi meron akong training ng umaga po. So, yeah, puro nap po ako before nung next day, which is yung bolt po. Kaya sobrang di ko alam kung paano ko nagawa yung bolt po. Yeah, yun lang po. Hello po. Paano po ba? Hindi material po eh. Yeah. Masaya po talaga ako na pinapangarap ko na from 2012 po, pinapangarap ko na makatungtong sa Olympics, maka-gold po sa Olympics. Ayun po eh, parang ngayon yung the best na regalo ko sa sarili ko din po, na yung moment na yun, yung lahat ng sacrifices ko po talaga, like sobrang worth it po talaga eh. Kaya nagpapasalamat din ako talaga sa sarili ko na hindi ako sumuko, hindi ako nag-quit talaga. Sobrang hinintay ko yung pagkakataon na yan, and lahat yun po talaga sobrang worth it po. Salamat po. Sino ba? Yung si Jake talaga yung si Jake po talaga yung iniintay ko. Alam ko kasi like parehas lang kami ng difficulty, and kapag siguro mas napaganda yung landings niya po, siya yung mananalo for sure. Yeah, nalaman ko na nung pagtas po ng before last pass niya kasi medyo medyo madumi po yung mga landings niya. So, habang hindi pa tumitira si Jake, alam kong hindi pa ako yung mag-goal po. Ayun. Yeah, Ms. Cynthia. Can I go on? When he was there, I already knew I was on top. I went down already to congratulate him before even everything was finished, because I knew he was going to get it. When he stuck to the floor, he said, that's it. I said, he made it. Especially his first pass, I knew he was going to make it. I was so overwhelmed. And then when we heard the Philippine flag going, you don't know that feeling of crying. It's such a wonderful feeling to see your Philippine flag going up. Bayang Magiliw, very nice. So, Ms. Cynthia, follow-up, yung score na 15, expected mo na yun? Yung score na 15 point something? 15.20, I mean. Yes. Okay. Follow-up na po din sa sinabi because si Kaloy is a 3-time individual all-around champion sa SEA Games. And then sabi ni Ms. Cynthia in an interview with Ms. Diane Castillos, for next year daw, sa SEA Games sa Thailand, expected daw niya all 8 gold medals
in men's gymnastics. Your thoughts? Yeah, Kaloy's thoughts, and Miss Cynthia also can do like comment. Feeling ko, depende po sa pommel. Yeah, mahirap po sa pommel kasi magaling po yung Vietnam, hindi ko naman po yung specialties po. And sa rings po, pwede po. Sa high wire, depende din po. Hindi po ako nag-expect at all. Gusto ko lang mag-compete and itry po yung nerves ko ulit. Gusto ko lang mag-try. No expectation at all, pero i-deliver ko po yung best performance and best preparation po.